Magandang gabi po. Ako po si Loisa, 24 na taong gulang. At hanggang ngayon ay nanginginig pa ang aking mga daliri habang sinusulat ko ang liham na ito. Kung maaari lamang sana ay hindi ko na naalala. Ngunit sa bawat pagpikit ng mga mata ko, mulit muli kong nararamdaman ang presensya niya. Hindi ko alam kung saan ako dapat magsimula, sir. Ngunit marahil, ang pinakasimpleng paraan ay ikwento ko ng detalyado kung paano siya unang dumating sa buhay ko hanggang sa dahan-dahan akong binihag ng isang nilalang na hindi tao, hindi rin multo, kundi isang bagay na mas masahol pa, isang incubus. Gabi yon ng Biyernes, isang linggo matapos akong lumipat sa inuupahang apartment dito sa Pasig. Ang lugar ay maliit lang, medyo luma ang istruktura, at may kakaibang lagitik ang sahig kapag may dumadaan. Ngunit di ko yan pinansin. Ang mahalaga para sa akin ay mura ang upa at malapit sa opisina. 12:00 ng hating gabi na makauwi ako. Pagod, gutom, at may kasamang kaunting antok na. Hindi na ako kumain. Dumiretso na ako sa higaan. Ngunit nang makahiga ako, doon ko unang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Wala naman bukas na bintana, ngunit tila ba may hanging dumadaloy sa loob ng aking kwarto. Kasabay ng lamig ay ang isang samyo ng amoy. Hindi ko maipaliwanag. Mabango siya, matamis, parang halimuyak ng bulaklak at pabango ng isang lalaki na nakakahilo sa pag-aakit. At doon pa lang, nagsimula nang magbago ang tibok ng puso ko. Nang ipinikit ko ang aking mga mata, nagsimula akong dalawin ng antok. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas, naramdaman ko ang banayad na bigat sa gilid ng aking kama. Para bang may dumagan sa kutsyon, na para bang may umupo o nahiga sa tabi ko. Dahan-dahan akong dumilat, ngunit walang ibang tao ron. Mag-isa lang ako. Ngunit ang pakiramdam ng bigat ay nananatili. At kasabay nito'y may malamig na hininga na dumampi sa aking batok. Parang may isang nilalang na nakahiga sa aking tabi. Sir Jock, iyon ang simula ng aking bangungot. Isang daliri, malamig ngunit banayad, ang gumapang sa aking braso. Hindi ako makagalaw. Para akong na-paralyze. Ang tanging naririnig ko ay ang mabagal at malalim na paghinga niya sa aking likuran. Loisa. Loisa. Bulong niya. Isang boses na mababa, malambing, at tila ba kumakain sa aking diwa. Nagulat ako. Paano niyang alam ang pangalan ko? Matagal na kitang hinihintay. Dagdag pa niya. At sa puntong yun, sir, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ba? O unti-unting init na sumasalakay sa aking katawan? Mainit ang kanyang mga labi na dumampi sa aking leeg. Hindi iyon halik ng isang tao. May kasamang kagat. May kasamang enerhiya na parang sumisipsip sa lakas ko. Sa bawat halik, ramdam ko ang kakaibang pagnanasa na bumabalot sa aking katawan. Ang nakakatakot, sir, ay kung paano ang aking takot ay dahan-dahang natatalo ng kakaibang ligaya na hindi ko pa naranasan kailanman.
Para akong nahihilo, nadadala, at hindi ko alam kung gusto ko bang lumaban o magpaubaya. Sa gilid ng aking paningin, doon ko siya unang nakita. Ang kanyang anyo. Isang lalaking anino. Matangkad, malapad ang balikat. Ngunit ang kanyang mga mata, naglalagablab na pula. Ilang sandali pa, para akong nawala ng ulirat. Ang huli kong naramdaman ay ang kanyang mainit na hininga sa aking dibdib at ang bigat ng katawan niyang dumadagan sa akin. Nang magising ako kinabukasan, sir, pawisan ang aking katawan at basang-basa ang kumot. Akala ko'y panaginip ng lahat, ngunit nang tumingin ako sa salamin, doon ko nakita ang itim na marka sa aking leeg. Tila bakas ng mga labi at daliri na iniwan niya. At doon ko napagtanto, hindi iyon isang panaginip. Totoo ang nangyari. Simula noon, gabi-gabi siyang bumabalik. Sa bawat gabi, mas lalo niyang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan sa akin. Sa una, pinipigilan ko. Pilit kong inuusal ng dasal na nasa isip ko. Ngunit bawat beses na dumarating siya, parang nadadala ako sa kanyang tinig. Moisa, bakit ka? Lagi niyang bulong. At sa bawat pagbisita niya, pakiramdam ko'y may hinihigop siyang lakas mula sa akin. Sa umaga, sobrang pagod ko. Parang ilang araw akong walang tulog. Ngunit sa gabi, kapag bumalik siya, ang katawan ko'y kusa ng sumusunod sa kanya. Sir Joff, natatakot ako. Dahil habang tumatagal, hindi ko na alam kung ang sarili kong isip at katawan ay akin pa ba o kanya na. Isang gabi, nagpasya akong labanan siya. Pinilit kong hindi magpikit. Pinilit kong magdasal ng malakas. Ngunit nang dumating siya, mas mabigat, mas malakas ang presensya niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ipinakita niya sa akin ang mas malinaw na anyo. Ang mukha niya ay gwapo, parang isang perpektong lalaki. Maputi ang balat, matangos ang ilong, matikas ang panga. Ngunit sa likod ng kagwapuhan ay ang kanyang mga mata na pulang-pula at ang kanyang bibig na may bahid ng itim na tila usok. Hindi mo na ako matatakasan, Moisa. Sabi niya. At bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang kanyang pakpak. Itim, malapad, at parang usok na bumabalot sa buong kwarto. Sir, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil. Sa bawat gabi, mas lalo akong nalulugmok. Pakiramdam ko'y kinukuha niya hindi lamang ang aking lakas, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, natatakot akong aminin na may bahagi ng sarili kong naghihintay sa kanya tuwing gabi. Dear Sir Joff, ako po si Janice, 26 na taong gulang. Isa po akong call center agent dito sa Ortigas. Nasanay na ako sa gabi, oras ng trabaho, oras ng pag-uwi, at sa oras ng pagtulog. Pero hindi ako sanay sa gabi na siya ang naghihintay. Sir, sana'y mabasa niyo to, dahil ito ang kwento ng isang nilalang na nagpakilala sa akin bilang aking tagapagtanggol. Ngunit ang kapalit pala ay ang sarili kong katawan
at kaluluwa. Simula pa nung bata ako, palagi akong binabangungot. Yung tipong gigising ako ng pawisan, umiiyak, at may pakiramdam na may nakaupo sa dibdib ko. Pero natigil yon nung nag-college ako. Akala ko'y lumipas na. Hanggang sa isang gabi, nagtrabaho ako ng Friday the 13th shift. At pag uwi ko bandang 3:00 ng madaling araw, hindi ako natulog agad. Pero nang pinikit ko ang mata ko, parang may boses na biglang sumingit sa isip ko. Janice. Janice. Malambing, mababa, mainit. Agad ako napabalikwas. Pero mag-isa ako sa kwarto. Kinabukasan, pag uwi ko mula sa trabaho, nakatulog ako agad. Doon siya unang nagpakita ng malinaw. Isang lalaki, nakatayo sa sulok ng kwarto. Matangkad, nakaitim, at ang kanyang mukha'y parang tinakpan ng anino. Pero ang mga mata, nagliliyab sa pula. Hindi mo kailangang matakot. Sabi niya, Matagal na kitang binabantayan. hindi ako nakapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay umiling. Ngunit siya'y lumapit. Dahan-dahan. Ang bigat ng kanyang presensya'y bumalot sa aking buong kwarto. Ang hangin ay lumamig. At kasabay nito'y may halimuyak ng pabangong matamis at nakakaakit. Sir Joe, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nang dumampi ang kanyang daliri sa aking pisngi, hindi ako nakaramdam ng galit o pandidiri. Sa halip, isang init ang sumiklab sa dibdib ko, pababa sa aking katawan. Janice. Matagal na kitang binabantayan. Bulong niya. Lumapit siya at ramdam ko ang kanyang hininga sa aking leeg. Naramdaman ko ang mainit na halik niya na may kasamang bigat na para bang hinihigop ang aking kaluluwa. At doon ko unang naramdaman na hindi ako makagalaw. Para ako nakapako sa kama. Hindi makasigaw, hindi makapikit. Tanging siya lang ang nagdidikta kung ano ang mangyayari. Sa halip na takutin ako, kinausap niya ako. Lahat ng hiling mo, kaya kong ibigay. Ganda, yaman, at pag-ibig ng kahit sinong lalaki. Ang kapalit lang ay ang iyong gabi. Bawat gabi, akin ka. Sir, natakot ako. Pero sa kaloob-looban ko, may parte ng sarili kong nagnanais. Wala akong nobyo noon at pakiramdam ko'y laging ako'y nag-iisa. At heto ang isang nilalang, isang lalaki na hindi ko lubusang maipaliwanag, nag-aalok ng kasamang hindi ko matanggihan. At iyon ang pagkakamali ko. Simula nang pumayag ako, gabi-gabi niya akong dinadalaw. Sa umpisa, banayad lang, haplo sa leeg, bulong sa tenga, halik sa dibdib. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas matindi, mas mapangahas, at ang katawan ko'y walang magawa kundi sundan siya, magpaubaya at tanggapin ang lahat ng init na ibinibigay niya. Ngunit ang kapalit ng bawat gabi ay ang pagkahapo sa umaga. Hindi ko na kayang pumasok minsan sa trabaho. Ako'y pumapayat,
at ang mata ko'y lumulubog. Parang hinihigop niya hindi lang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa ko. Isang gabi, nagpa siya akong tanungin siya. "Anong pangalan mo?" Tanong ko. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang tunay na mukha. Maputi, gwapo, matikas. Ngunit ang mga mata, pulang-pula. At mula sa likod niya'y bumuka ang itim na pakpak na parang usok. Ako ang Incubus, at ikaw, Janice, ay pagmamay-ari ko na. At bago ako tuluyang mawalan ng malay, naramdaman ko ang malamig na dila niya na gumapang mula leeg ko pababa sa aking dibdib. "Sir, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin, pero alam kong unti-unti na akong nawawala. Isang gabi, sinubukan kong magdasal ng malakas. Hawak ang krus na nasa ulunan ko. Biglang lumakas ang hangin sa kwarto. Nagngangalit siya. Hindi ka makakatakas, Janice. Ako ang pinili mo. At sa isang iglap, ramdam ko ang bigat niya sa ibabaw ko. Mas mabigat at mas mainit kaysa dati. Para akong pinupunit ng apoy at halimaw sa parehong oras. At bago ako tuluyang nawala ng ulirat, narinig ko ang kanyang bulong. Kung ipaglalaban mo ako, kukunin ko hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang kaluluwa ng mga mahal mo. Sir Joe, hanggang ngayon ay dumadalaw pa rin siya. Hindi gabi-gabi, pero sapat para hindi ko makalimutan. Sapat para matakot ako matulog. Ngunit sapat din para may bahagi akong naghihintay sa kanya. Magandang gabi po, Sir Joe, at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Beth, isang lady guard dito sa Makati. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay parang laso na nakabaon sa katawan at isipan ko. Maraming gabi na hindi ko kayang matulog ng normal dahil tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, parang may nilalang na naghihintay lang sa dilim. Nakangisi, handa na namang angkinin ang bawat hininga ko. Sir Joe, ang kwento ko ay tungkol sa isang incubus na pumasok sa buhay ko at muntik nang wakasan ito. Sanay na ako sa gabi. Bilang lady guard, trabaho rin namin ang gising habang natutulog ang lahat. Kaya pag uwi ko ng umaga, kapag nakikita ko ang araw na sumisikat, doon pa lang nagsisimula ang pahinga ko. Sa unay, wala namang kakaiba. Karaniwan, diretso ligo, kain kaunti, tapos tulog na agad. Pero dumating ang isang Biyernes na madaling araw, ilang linggo bago magpasko, na nagsimula ang lahat. Pagka-uwi ko, sobrang bigat ng katawan ko. Parang hinihila pababa. Pagpasok ko sa kwarto, hindi na ako nagbihis. Humiga na ako. At halos ilang minuto lang ay tulog na ako. Doon ko unang napanaginipan siya. Isang lalaking nakatayo sa paanan ng kama. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang muka, pero ramdam ko ang presensya niya. Mataas siya, malapad ang balikat, at sa halip na takot agad ang maramdaman ko, may kakaibang init na dumaloy sa katawan ko. Sa panaginip, lumapit siya, at bago ko namalayan, nakapatong na siya sa akin. Pinahaplos ang aking balat. Gusto kong sumigaw,
Gusto kong igalaw ang mga kamay ko para itulak siya. Pero parang nakapako ako sa aking kama. Yung tipong parang sleep paralysis na sinasabi nila. Ang natatandaan ko lang, malamig ang hininga niya na dumampi sa leeg ko. Pero kakaiba, kasi sabay nito ay may kiliti. May libog na sumisingaw sa katawan ko. Pagdilat ko, pawis na pawis ako. Nanginginig, pero may kakaibang pakiramdam sa pagitan ng mga hita ko. Akala ko ay bangungot lang, dala ng pagod. Pero naulit ito, hindi lang minsan, kundi araw-araw tuwing natutulog ako pagkagaling sa shift. Minsan, mas malinaw na siya. Gwapo, perpekto ang panga, mapupungay ang mata at ang ngiti niya. Para bang nangaakit at nanunukso. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Laging ganun, laging may bigat sa dibdib ko. Habang ang mga kamay niya'y gumagapang sa katawan ko. At doon nagsimula ang takot ko. Dahil pagkatapos ng mga bangungot, may mga iniwang marka sa katawan ko. Mga pasa sa hita, pulang gasgas sa braso, at minsan, bakas ng parang kagat sa balikat. Naisip ko, baka ako lang ang nakakalikot sa sarili kong katawan habang tulog. Pero Sir Joff, paano ko ipapaliwanag ang pakiramdam ng may halik na malamig na dumidikit sa leeg ko? Paano ko ipapaliwanag na minsan pagising ko, parang bagong gamit ang katawan ko? Pagod na parang nilaspag. Minsan, nagkakaroon ako ng pagkakataon na magising sa gitna ng atake. Nakadilat ako, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakadagan siya sa dibdib ko. Ramdam ko ang bigat niya, pero ang mas nakakatakot, nakita ko ang mukha niya. Hindi na siya gwapo. Mapula ang mga mata, mahaba ang ngipin, at ang balat niya'y parang nabubulok pero humuhubog ng ilusyon na perpekto. Parang nilalang na nagsusuot ng maskara para akitin ako. Pero ang totoo, isa siyang demonyo. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas na boses. Para akong sinakal ng sarili kong katawan. Ang tanging nagawa ko lang ay ipikit ang mga mata ko at magdasal ng paulit-ulit. Ama namin, Ama namin. Ama namin, Ama namin. At bigla siyang nawala. Nagising akong humahagulgol, nanginginig, at may dugo sa labi ko dahil kinagat ko ito sa sobrang takot. Lumipas ang mga linggo, pero hindi siya tumigil. Araw-araw tuwing natutulog ako, naroon siya. Tuwing nakapikit ako, naroon ang malamig na halik, at habang tumatagal, lalo akong nanghihina. Napansin na ito ng mga kaibigan ko sa trabaho. Beth, bakit ang payat mo? Bakit parang laging puyat? Hindi nila alam na kahit tulog ako, hindi ako nagpapahinga. Ang kaluluwa ko'y ginigising ng demonyo. Isang beses, nagdesisyon akong huwag matulog. Gabi na nun, Sabado at wala akong pasok. Pilit kong nilabanan ng antok. Nagkape ako, nanood ng TV, nagpatugtog. Pero madaling araw na, bumigay rin ako. At sa pagtulog ko, doon siya bumalik. Pero mas marahas. Hindi na ito panaginip lang. Ramdam kong literal siyang naroon sa kwarto ko. Ang mga kortina ay gumagalaw.
kahit walang hangin. Ang pinto ko'y marahang bumubukas at nakita ko siyang pumasok. Hindi na siya nagkukubli sa imahe ng isang gwapong lalaki. Nakita ko ang sungay, ang mapupulang mata, ang matatalas na kuko. Dumagan siya sa akin at muli kong naramdaman ang lamig at bigat ng kanyang katawan. Akin ka, Bet. Wala kang kawala. Nasa bingit ako ng pagkabaliw nang lapitan ko ang isang albularyo na ipinakilala ng kapitbahay. Sabi niya, kailangan kong magdasal, maglagay ng asin sa paligid ng kama at magsuot ng krus. Ginawa ko lahat yon, pero nung gabing yon, dumating pa rin siya. Nagising akong nakadagan siya, galit na galit. Ramdam ko ang init ng hininga niya at sa unang pagkakataon, narinig ko siyang umungol. Parang hayop na nasasaktan. Sinubukan niyang pumasok sa katawan ko, pero sa bawat dasal ko, parang napapaatras siya. Hanggang sa huli, nagsisisigaw siya ng, Babalikan kita, Bet. Hindi ka makakatakas. at bigla siyang naglaho. Ngayon, Sir Joe, hindi ko alam kung ligtas na ba talaga ako. Oo, hindi na siya bumalik sa loob ng ilang linggo. Pero minsan, tuwing pipikit ako, parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na hininga sa bato ko. At may mga gabing, nagigising ako na parang may mabigat pa rin nakadagan sa dibdib ko. Takot na takot ako, Sir Joe. Dahil baka isang araw, tuluyan na niyang angkinin ang kaluluwa ko.